Bago po ako matatapos bilang Pangulo, magkakaroon na tayo ng subway. Subway! Dito sa Pilipinas. Yung subway, yung tren na dumadaan sa ilalim ng lupa. Dumadaan sa ilalim ng lupa. Grabe tawa ko dito. Bago po ako matatapos bilang Pangulo, magkakaroon na tayo ng subway. Subway! Dito sa Pilipinas. Yung subway, yung tren na dumadaan sa ilalim ng lupa. Maganda, babayan, no? Nangako na naman po ang ating Pangulo. Kaya sabi niya, bago daw po matatapos yung termino niya, magkakaroon na daw po ng subway sa Pilipinas. So ano po daw yung subway? Yan daw po yung mga tren na dumadaan po sa ilalim ng lupa. Tingin niyo mga kabayan, may 3 years pa po daw siya bago matapos yung termino niya. Ang tanong, aabangan naman po ba natin to? Or, kagaya po ng bigas, na 20 pesos per kilo. After 3 years, yung pangako niya is nagawa niya po. Yung nga lang is subsidy. Diba? Hindi naman po talaga literal na bumaba yung presyo ng bigas. At ang tanong, sa Visayas lang po nag-umpisa pa. At ang tanong po, hanggang kailan po ang 20 kilos na po yan? Ang pangako na po yun is hindi lang po para sa Cebu, sa buong Pilipinas po yun. Diba? Ibig sabihin, dapat lahat ng Luzon, Visayas, at Mindanao is na-experience yung 20 pesos na kilo po ng bigas. Ang tanong, makakaya kaya? So, babalik po natin mga kaibigan, no? Dito po sa ating topic. Dumadaan sa ilalim ng lupa. Ganun pala yun? Ulitin natin mga kaibigan, ha? Yan ba yun? Yung subway? Yung train na dumadaan sa ilalim ng lupa? Ganun ba yun? Ang kita ko lang doon sa Facebook, eh. Yan, ulitin natin, ha? Tuloy-tuloy natin. Walang Bago po ako matatapos Subway. bilang Pangulo, magkakaroon na tayo ng subway. Subway! Dito sa Pilipinas. Yung subway, yung tren na dumadaan sa ilalim ng lupa. Dumadaan sa ilalim ng lupa. Hello, subway. Meron na po tayo dito sa Pilipinas na Palakpakan naman po natin. Magkakaroon na daw po ng subway bago matapos po yung termino niya. So, ang tanong, yun ang tanong. Kung magagawa pa po talaga. So, hintayin natin yung 3 years, kaibigan. Di ba? Para makita natin kung mangyayari naman yung pangako na yan. Kasi nangyari nga yung 20 kilos ng bigas niya, di ba? Nangyari. Di ba? After 3 years. Pero yun nga lang, subsidy. Hindi talaga literal na bumaba yung kilo ng bigas. Na 20 na lang talaga yung kilo ng bigas. Pera pa rin po ng taong bayan yung ginamit doon. Pinagtapal. So, ibig sabihin, pera pa rin po natin yung mga bayan. Tuloy po natin. tayo dito sa Pilipinas na Lagi ito si Nicolas Cage, no? Tatawa pa sa pinagsasabi, no? Oo. Kung pigilan. Kung kalimutan mag-like, share, and subscribe sa ating video. Para lagi pa yung updated sa ating mga i-upload mga videos. Ayan, babasahin po natin kung sinabi naman po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sabi niya po, panay ang patayo natin ng mga flood control project dahil nagbabago ang panahon. At
Marami pa tayong kailangan gawin dahil pagdating ng mga bagyo, napakabigat na sitwasyon. Alam naman natin na mangyayari yan. Kailangan natin mag-adjust. Kailangan natin pagandahin ang ating flood control. Ayun. Pagandahin na po yung ating flood control. Yun yung mga kabayan. Kung pagagandahin lang, kayang pigilan yung mga baha? Or ang tanong, ilang bilyon na naman po yung kailangan dito para maayos po yung o mapaganda niya po yung 5,500 control floods ba yun? Namagit? Kaya kung tama yung sinabi ko ng 5,500, parang yun po yung narinig. Meron tayong 5,500 control floods, the flood controls project, na ginawa po ni yan mga kabayan, no? Ayun na po yung bahala kung ano talaga ang nalabasan nito. Sabi ko nga sa inyo, alam na po natin yung mga ganyan. Ayan na po mga kabayan, tama na po tayo doon. So dito na po tayo sa, ano po, si BP Sara po. Sabi nito sa DWIZ, BP Sara Duterte nais managot ang mga may kinalaman sa pagdukot po ay dating Pangulong Duterte na po. Ito na yun. Ito na yung bawi po ng mga Duterte. Kaya pakinggan po natin mga kaibigan. Nais managot ang mga may kinalaman sa pagdukot kay dating Pangulong Duterte. Narito news scoop ni Gia Rafael. Nakahanda si Vice President Sara Duterte na kasuhan ng mga sinasabing may Ayun mga kabayan, no? Klarong-klaro, nakahanda po si BP Sara Duterte. Nakakasuhan po yung mga may kinalaman po sa pagdukot po kay Tatay Digong. So ayan, sino-sino po yung may kinalaman, no, sa pagdukot. So ayan, tutuloy po natin mga kaibigan para mapanood po natin. amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa Vice Presidente, dapat managot ang sino mang may pakana sa tinawag niyang pagdukot sa kanya. So ito mga kaibigan, no? Dapat managot kung sino po yung may pakana. So sino ba talaga yung may pakana sa pagdukot po kay Tatay Digong? Yun po bang nabanggit kanina ng mga kakasuhan? Or meron pa talagang pinaka? Tingnan niyo po mga kaibigan. Hindi po yung mag-comment yan, guess nyo na po kung sino po yun. Huwag niyo po kalimutan po mag-like sa ating video at subscribe, pakishare na rin po. Ama, gusto nga niya ng kanilang pamilya na makita na may makasuhan at managot sa pagdadala sa kanyang ama sa detention facility ng International Criminal Court. Siyempre naman, kahit naman ako siguro, di ba? Sa polio, kinasuhan yung tatay ko. O ginanon yung nangyari, tatay ko yung nangyari nga nung kay Tatay Digong. Sino ba naman yung hindi matutuwa, di ba? Ano matutuwa pag nangyari, nakasuhan na yung, o nanagot na yung mga may kinalaman sa pagdugot po ni Tatay Digong. Di ba mga kaibigan? Justisya po yun. Justisya po ang hinahanap natin dito. Justisya po ni Tatay Digong, justisya po ng mga Duterte. Diba? Kaugnay nito, pinasalamatan naman ng pangalawang Pangulo si Senador Amy Marcos sa Ayan po, ayun. Pinasalamatan po ni Senator Amy, no? Ayun. So ito po yung mga tao po ba yun na kinasuhan? mga usapin sa kung ano ang mga maling nagawa kaugnay sa pag-aresto sa dating Pangulo. Matatanda ang inaresto noong Marso ang dating Pangulo. So ayan, panoorin po natin mga kaibigan tong video po ni Senator Amy Marcos. Ayan. Tuloy po natin. May criminal and administrative culpabilities ang ibang napakatataas na opisyal. Kaya kinakailangan tuluyang imbestigahan at patawan ng parusa. So ayan ha, maliwanag po mga kaibigan. Mga nakakataas na mga opisyal. Patuloy pong iimbestigahan ni Marcos at sasampahan ng kaso. So ayan. So may kinakabahan na po ba dyan? So yung alam nyo na yun, di ba? Mga mayayabang, pinagtatawanan pa. Nagtatawanan pa si Tatay Digong. Kung sila makasama po ni Tatay Digong is wala pa po mga visa. Sige lang, ang muling alakak po, nasa mga Duterte pa rin yan. Kailangan itong mga opisyal na ito. Ma'am, to be specific, anong kaso at sino-sino po yung mga personalidad? Nandito, ibibigay ko na lang sa inyo. So ayan po, mga kaibigan, no? Kapal po ng papel na yan, mga papeles po. Sinabit po yan ni Senator Amy Marcos sa Ombudsman. Yan, so lahat po ng mga resulta po ng Senate hearing, nalabas na po at yan po, inatid na po ni Senator Amy Marcos. So yan mga kabayan, no? Napakaganda po ng nangyayari po ngayon sa
side po ng mga Duterte, lahat Tatay Digong tsaka BP Sara. Isang magandang ano din to yung sa Senate hearing po na resulta, isa rin po yun sa mga tools na magagamit po ng mga defense team ni Tatay Digong na sa Attorney Nicholas Kaufman. So, maraming salamat pa rin po kay Senator Amy Marcos dahil dyan, di ba? Di ba? Palapakan natin. Ayan, pinakapagyan kasi plus points pa rin yan, di ba? Nakakatulayan yung pagdukot kay Tatay Digong is kidnapping. Diba? At yan po mga kaibigan, no? Kung bago ko rin po sa aking channel, please huwag mong kalimutan mag-like and share naman sa aking video. Ayan. Kung meron po kayong mga masasuggest or paki-comment down below po. Ayan, yun po is aking mga reaction. Opinion ko lang po yun. Diba? So, nasa inyo na po kung mag-press po tayo ng mga opinion o nararamdaman, maganda po yan. Kasi, tropa tayo. So, ayan, malapit na po ang eleksyon, mga kaibigan. Duterte po tayo, straight po tayo, Duterte na, and last 2. Ayaw na po bahala kung sino po yung pastor nyo. Kung pwede rin po si Senator Jaime kasi in-endorse po yan ni BP Sara. At saka si Camille Villar. Ayan, in-endorse po yun ni BP Sara. At saka in-endorse po ni Tatay Digong si Kerubin. Okay, at saka si Dringo Nasan. So, pili lang po kayo dyan. Basta siguro din po natin ang Duterte. So, ayan po, mga kaibigan. God bless. Bye-bye.